Hi again! Another day, another DIY na naman ng Mami Mo Yengs. So this time, part 3 na ng DIY ng room ng mga kids. Since ang hirap na mag-isip ng mga ideya dahil medyo nagmamatured na si baby girl, hindi na niya trip yung mga pang-kiddish na style. So medyo struggle ako sa pag-design ngayon, gawa ng ang dami niyang request at ang dami niyang gustong ipabago. So ayun na nga, for the tanggal ang mga blinds natin dahil hindi niya na road trip. Gusto daw niya yung static vibes. Kaya ang sakit sa bulsa mag-renovate ng room, sa totoo lang. So tip ko lang sa mga nagbabalak mag-renovate, ipunin niyo muna lahat ng mga gagamitin niyo paunti-unti. Then kapag na-kumpleto niyo na lahat ng materials, pwede nyo nang simulan kapag hindi na kayo busy. Gaya ng ginawa ko, medyo pricey kasi yung balak kong ikabit. Kaya inunti-unti ko lang yung bili para hindi mabigat din sa bulsa. 180 siya per piece, 1 dangkal yung lapad, then 5 dangkal yung haba niya. Maganda naman siya, wood panel siya, pero plastic yung materials. Tapos, nilalagari ko siya kapag kina-cut out kasi hindi siya kaya ng gunting. Matigas kasi siya. Then, sa pandikit na ginamit ko, usually may kasama siyang bracket. Pero separate yung bili niya, 25 pesos per piece. So, meaning to say, marami kong kailangan dahil kina-cut out ko yung pagkabit. May option naman, yung Boss Nick No More Nail Glue. Pero ang tapang ng amoy, hindi ko siya gusto. Tapos, ang tagal pa niyang matuyo. Tapos ayun, nauwi ako sa glugan. Magaang lang naman siya kaya makapit din siya. Tapos ang bilis pa niyang dumikit. Then ayan na, for the kabit na tayo ng curtain rod. At for the cortina naman ang trip niya. Then naisip kong seguean yung kama nila. Gusto ko sanang i-paint. Ang problema, maamoy nga kasi yung paint. Tapos ang tagal pang matuyo. So hindi nila magagamit yung bed nila ng isang araw hanggang sa ma-dry talaga. So, diyan tayo magaling sa creativity. Yes! Gumana naman ng pagka-DIY ni Yen. Buti na lang itinago ko pa yung natirang fabric sa headboard niya. Kasi nga, sabi ko baka may paggamitan pa ako. So, ayun na nga. May paggagamitan pala talaga. Binalot ko lang yung mga drawers para magkaroon ng konting design man lang. Mag-complement dun sa headboard niya. So, kahit hindi mo na siya pinturahan or ibahin pa ng kulay, mag-balance pa rin siya sa room. Ang dilim kasi ng dark brown, so bala ko talaga siyang ibahin, kaso no choice na ako. Tapos, sinisingit ko lang yung mga ganitong gawain dahil busy rin in person. So, ayun na nga, kaya talaga ako nag-ipon ng gamit pang construction. May advantage kasi yan. Hindi mo na kailangan magpagawa sa iba kahit ikaw kaya mo na. Babae man tayo, pero hindi tayo basta babae lang. Proven na yan. And lastly, sa floor naman tayo. Huli talaga siyang ikinakabit para hindi siya madumihan. Pang final touch na. Pang finishing ba ganon. Vinyl type naman siya, tapos may adhesive na siya sa likod, kaya ididikit mo na lang siya sa floor. Worth to buy to kasi 5 years na yung ganito sa room namin, buo pa din. 50 pesos per piece siya kung bibilin mo. Ayan, pansinin niyo si Yuna, laging tumutulong yan kapag may ginagawa yung nanay. Mana kasi sa akin yung batang yan. Hindi siya kontento yung wala siyang ginagawa, yung nakatingin lang. Gusto niya kapag gumagawa yung nanay niya, tumutulong talaga siya. Matik yan, kahit itaboy mo ng itaboy, aalis yan, tas mamaya babalik na naman. Kaya madalas siya talaga katulong ko sa mga gawain. Tapos nag-request pa nga, gusto may leaves daw. Kaya for the hagilap tayo ng leaves kineme. Buti na lang na itatabi ko talaga yung mga ginagamit niya sa mga costume kapag may competition siya. Kaya magagamit pa rin natin talaga yan. Masunod lang yung pollen leaves vibes na trip niya dahil titignan daw niya after school. And that's it. Biruin mong natapos ko yun sa paunti-unti. Sa kabila ng pagka-busy, may time pa rin talagang magkalikot ng bahay. Yan, worth it naman. Ang sarap lang makita yung resulta ng pinagpaguran mo. Yung pinagkaabalahan mo, worth it kapag natapos mo na yung bagay na gusto mong gawin. Then yan, pasilip ko na rin pala yung naging final look.
Share ko lang kung bakit wall panel yung ginamit ko pala, tsaka more on plastic material siya. Simula kasi na nag-alaga kami ng pusa, dito rin sila natutulog sa room ng mga bata. So, ang pusa kasi usually nag-i-scratch siya sa wall, di ba? Kaya yung dati nilang wall, which is foam bricks, pumangit siya. Look at the art and the artist. Kaya naisip kong palitan na rin talaga. Tapos, something na hindi na nila may scratch, yung scratch proof na. Para kahit magpatuli sila ng nails, hindi na masisira yung wall. Kaya, for the renovate talaga ng buong wall ang naganap. At ayan na nga, for the check na yung anak ko. Isa pa lang yan, yung isa wala pa. Ay wait, para sa mga taga may paho. Pasilip ko lang yung nangyari sa fish pan na natin. So, ito na yung kaganapan sa fish pan natin. Wala na yung magandang view. Ito yung dahilan kung bakit everyday lumilindol yung mga bahay natin. Almost a years. Ewan ko kung kailan matatapos yan. Sobrang laki kasi niyan. Sinadya ko talaga yung design ng room ng mga bata kasi nga ang ganda ng view dito before. Since construction na siya, susunod puro matataas na building na yan, kaya nonsense na. Hindi na worth it yung view ng kwarto nila, kaya for the close na lang natin. And that's it. Sana na-inspire kayo sa mga kalokohang ginawa ko. Hopefully, nag-enjoy kayo while watching kung paano ko i-DIY yung room ng mga anak ko. Kaya try nyo na din. Tandaan mo, wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. Kaya wag tayong mag-alinlangang sumubok. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye!